Hello guys, magandang gabi at salamat pala sa inyong pagsuporta for today's videos at for today's videos 40 days videos o Portuguese videos. Okay guys, pag-usapan pala natin, meron kainan? Doon na lang pala guys, may budol fight, libre pa. So, ito guys, nag-video tayo. So, nanonood naman siguro kayo ng first, hearing. Ayan guys, si Monjok. Si Monjok. Nawala tuloy ako guys, sasabihin ko guys. For today's videos guys, nandyan ang budol fight guys. So, yung kasama ko guys, monetize na sa kanyang Facebook. Shout out sa Oragon Vlogs. At, sana dumami pang kanyang dollars para mag-uwian na kami. At ito guys, yung mga natin guys, nagbudol fights. Tingnan natin guys yung mga nagbudol fights guys. Ayan guys, yung mga nagbudol fights. Mga kapatid natin yan guys. So, punta kami doon kasi kakain. At yung guys, yung nangyari kay Pangulo o dating Pangulong Duterte, at iniimbestigahan na nga siya ngayon. Ito yung kanyang first hearing doon sa ICC. So ano ang inyong masasabi patungkol doon sa kanilang ginagawa, na meron naman tayong batas at bakit hindi nililitis sa sarili nating bansa? So ito ay isang pagtraidor ng ating sa Pilipinas, ng isang pamahalaan kung saan ay dapat talaga mas nauna pa pag-imbestiga sa ating sariling bansa. Pero hindi man nangyari at pinwersa nila si Pangulong si dating Pangulong Duterte na isakay at wala pang search warrant. Mayroon nga silang binabasa na search warrant pero hindi naman yan legal para sa ating saligang batas, na dapat nga kapag ay tayo inaaresto bilang isang akusado ay babasahin sa harapan natin o matanggap natin yung ating search warrant na original o hard copy. Yun naman talaga ang nakasaad sa ating saligang batas. Pero sa nangyari, alam naman natin siguro, antay ka man o hindi, siguro nakikita nyo naman kung paano at ano ang ginagawa nila sa former president natin na si Pangulong Duterte. So para sa akin bilang isang OFW at taga-suporta, at ito yung kauna-unahang presidente na aking binoto noon, at natutuwa ako dahil nanalo nga, at marami rin naman talaga nagagawa si dating Pangulo. Marami rin naman na isalba ng mga dugarista o ano pa man. Alam naman natin yan. Pero dahil sa mga antay, at alam din naman natin na kahit anong sabihin pa natin o kahit nakikita nila at nararamdaman nila, ay basta antay sila at makapag sila. Kumbaga pera-pera lang talaga ang labanan. So, pagkatapos nito, wala naman tayong magagawa, at yun ay strategy ni dating Pangulong Duterte na harapin ang anumang akusador para tuldukan kung ano man yung mga dapat tuldukan o dapat mga issue, para siguro sa tingin din naman ni Pangulo o ni dating Pangulo kayang-kaya niya, hindi naman yan kumbaga yung pagharap niya ay hindi naman para sa sarili niya kundi para sa bayan, at ipakita niya na wala siyang aatrasan at ikinakatakot. Naging relax lang siya kasi si dating Pangulo, alam natin, abogado, isang mayor na matagal, at isang rin siya, fiscal. So kayang-kaya niya. Yun nga lang talaga dahil sa kanyang kondisyon, dahil sa kanyang katandaan, na dapat hindi na ganun ang pagtrato sa kanya. Yun nga lang dahil para masatisfied itong mga antay at makita niya kung gaano kabulok ang sistema ng ating bansa, at yan international na, mikropono, lahat ng buong bansa ay nakatutok sa ating dating Pangulo sa pag-iimbestiga. So ito ay kahihiyan talaga dahil alam ng iba ng ating ng ibang bansa
na ang pag-aresto at ang pag-surrender o ang ginagawa ng administrasyon na ito ay labag sa batas. Kaya yun ay nakikita ng taga-ibang bansa. So kahihiyan pa rin natin ang ginagawa nila. Hindi naman ito ano bang mawawala kay Pangulo. At kung totoosin lang ay patapos na yung buhay niya. Kumbaga, wala na mawawala sa kanya. Tapos na yung kanyang termino. Ang mawalan, ang kawalan ay itong administrasyon kasi nilagay sa hindi maganda ang sitwasyon ng ating bansa. Nilagay sa ikakapahamak ng ating bansa ang itong ginagawa ng administrasyong ito. Siguro naman ay nakikita natin na tayo na ang pinag-uusapan ng buong bansa kung paano at ano ang sistema o ano ang klase ng administrasyon na meron tayo ngayon sa Pilipinas. So sa mga natutuwa dahil ay nakulong o dahil ay nandoon na si Pangulo sa ICC, hindi nyo yan ikakatuwa. Kasi bilang isang Pilipino, tayo pa rin ang apektado dito, hindi si Pangulo lamang. So wag kayong matuwa na nandoon na yung matanda dahil tayo mismo, mga Pilipino, ang ating bansa mismo ang inilagay sa kahihiyan ng administrasyong ito. Kaya ano ba nga ba ang ikahihiyan na dulot dito sa ginagawa ng administrasyon ito? Unang-una, nakikita nila na hindi fair o hindi talaga patas ang ginawa nila at walang respeto doon sa isang inaakusahan nila. Ang kanilang pagdampot na parang kidnapping ang nangyari. So, hindi rin siguro papayag ang pamilyang Duterte na hindi ito makakasuhan ang mga paglabag o ang mga ginagawa ng kung sino man ang dumampot sa kanya at parang kidnapping ang nangyari dahil wala naman palang patunay na merong search warrant para kay Pangulo o kay dating Pangulong Duterte. At ang isa pa ay dito sa pagkipag-ugnayan at pagtraidor sa bayan nitong ni Pangulong BBM. Yun talaga ang pinakamahirap, ang pagtraidor sa ating mga kababayan o sa ating bansa. 'Di ba? Ang ating dating Pangulo ay isang ordinaryong tao na lamang pero kayang pagtaksilan ng kaibigan, kayang pagtaksilan ng administrasyong ito at kaya palang ibinta sa ibang lahi. Nakakahiya po dahil pinapatunayan lang kung gaano kawik itong si Pangulong BBM sa kanyang hakbang doon sa ginagawa niya. So lahat ay nakapagsubaybay, lahat naman siguro tayo ay nagsusubaybay sa mga nangyayari at kaganapan. At ano ang ending nito at ano ang masasabi nyo dito sa pag-aresto at ito na nga, nangyari na nga ang lahat at antayin na lang natin ang resulta, either bad or good, pero hindi natin maalis sa isipan ng ibang Pilipino o ng ibang kababayan natin at hindi natin mapagkaila kung ano ang sasabihin ng taga-ibang bansa na meron tayong Pangulo na traidor at meron tayong bansa na hindi na pala maganda ang pamamahala sa ating sariling bansa. So yun lang guys at maraming salamat at ano ang inyong masasabi patungkol dito sa mga pro Duterte, sa mga sumuporta ng kay Pangulo. Maraming salamat sa inyong pag-ingay, sa pagsama sa Lights and Candles. Maraming salamat guys talaga sa inyong pagtulong, panalangin para kay dating Pangulo Duterte. Mabuhay po ang bawat Pilipino, mabuhay po ang bawat OFW na nagsama-sama at nanalangin para kay dating Pangulong Duterte. Mabuhay po tayong lahat. God bless at see you on the next vlogs. Bye-bye!